So, kamusta mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po tayong update dito regarding po sa pag-file ng impeachment complaint kay Sara Duterte. So ito po, no, malapit na rin po kasi yung break ng Congress. I think sa December 19 po ata, no? So ito pag-usapan natin to kung good news o bad news ba ito. Kasi po, bago po magkaroon ng Christmas break itong Congress, wala pa pong pumipirma na pabor sa impeachment complaint ni Sara Duterte. So ito, nakita ko to kanina sa UNTV. Okay? So sabi dito okay. Ito kahapon lang to na balita, inihayag ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, na nakakuha na sila na mahigit 10 support pledge para sa impeachment resolution na isusulong ng Makabayan Black. So 10 pa lang. 10. Pero hindi pa pumipirma, pledge pa lang, di ba? Pero nilinaw ng Teachers Solon na hanggang ngayon ay wala pang pumipirma sa kanilang resolusyon, naglalayong mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente. Yan, okay. So ito so ngayon kita natin dito, pledges 10, pirma 0. Okay. So ito pag-usapan natin to no kasi medyo medyo mabigat ng konti ito. Okay. So ngayon, tayo po, umaasa po tayo na ang impeachment complaint ni Sara Duterte ay umakyat po sa Senado. At mapanood po ng taong bayan on live television, 'di ba kung paano po tumakbo yung impeachment. Importante po 'yun mga kababayan kasi po nakakahiya po sa buong mundo na meron po tayong vice presidente sinto-sinto. 'Di ba? Lahat ng bagay na ito yung sinasabi ko lahat po ng bagay na pinagdadaanan po ni Sara Duterte, wala namang ibang may kasalanan diyan kundi siya mismo. 'Di ba? Ang tanong dito, sino ba yung nag-threaten sa presidente? 'Di ba siya? Kasalanan niya 'yan eh. Sino ba yung nangharas sa pulis? 'Di ba mga tauhan ni Sara? Siya rin 'yun. 'Di ba? Sino yung nagwala na parang akala mo may sira ang ulo? Si Sara din 'yun. Sino yung hindi na makapag-explain sa confidential fund? Si Sara din 'yun. So kung meron man nangyayari kay Sara Duterte, wag niyang isisisi ito sa administrasyon, sa Kongreso, kundi dapat nagsisisi niya dito sarili niya. Siya mismo gumawa ng problema niya. So ngayon, kung may problema si Sara Duterte at sinisisi niya ito sa ibang tao, tayo din po, may problema din tayo. Kasi po, wala pang pumipirma. Okay. Kasi kailangan po ng 105 ata, no? 105 na pirma para po umakyat po ang impeachment complaint ni Sara Duterte sa Senado. Okay. So ngayon, good news ba to o bad news? Para sa akin, nasa waiting game pa rin po tayo. Kasi ito merong sinasabi dito si Franz Castro So pakinggan natin to Okay, sige. Mga kumbaga hindi pa sila nakapirma. Wala pa pumipirma. Wala pa pumipirma. No, kung signature yung naanapin mga kung signature yung ina natin na binibilang natin, pero mga pledges lang from the minority at ilan sa majority. Kasi parang ang nagiging Actually kasi kung 10 pa lang yung pledges ngayon, medyo konti pa to, no? Medyo konti pa to. Sige. Attitude yata ngayon ng ating mga kasamahan. Meron pa kasing third impeachment complaint, parang wait and see, dahil meron pang inaasahan na isang complaint. So, yan so ibig sabihin meron pang isa pa. So bago matapos po yung taon, inaasahan po natin na meron po 3 impeachment complaint ang ihahain po sa Kongreso. And actually mga kababayan, hanggang ngayon, hindi pa rin po ito naipapasa kay Martin Romualdez. Itong mga impeachment complaint po na to, no? Sige. So that ito na ay ma-endorse doon sa House Speaker. Wala pa, generally wala pang talagang nakapirma. Mga pledges lang. So mukhang next week pa magkakaalamanan. Kasi alam naman natin dito sa House, 'di ba? They go with the decision of their party. Kaya inaantay pa rin natin 'yon, yung mga decision ng party nila, no? Kung
alin ba sa mga impeachment complaint yung susuportahan para mas mabilis na makausad sa Senate. Well, kapag kasi nag-decide na yung mga parties nila na na i-go itong impeachment complaint, mabilis naman ito kahit na after Christmas, no, kung magkakaroon ng mga special session kahit na during recess, ay Okay. magagawa naman yan. Kung Okay, so ngayon, sabi ngayon ni Franz Castro, at malamang ito rin po yung stand po ng buong Kongreso na kahit recess po, pwede silang bumoto, pwede silang pumirma. At pag nakakuha sila ng 105 votes, akit po ito sa Senado. Yan. pagkaisahan, kasi naantay na lang talaga nila siguro yung yung decision din ng majority. So kung oras at oras, so tingin ko meron namang oras. Okay, so yan. Okay. So ngayon, kailangan ba tayo mag-alarma dito? Okay, para sa akin, hindi. Well, ito yung point natin dito Para sa akin po, hindi po maganda na magkaroon tayo ng impeachment trial sa 19th Congress. Kasi alam din naman po natin na mahihirapan po tayong mapanalo tong kaso na to kung nandyan pa po sila Cynthia Villar, sila Bongo, sila Bato de la Rosa, sila sino pa ba, si Amy Marcos, si Tolentino. Hangga't nandyan pa yung mga hinayupak na yan, di ba? Mahirapan po tayong ipanalo yung impeachment natin sa Senado. Di ba kasi ang point dito, mag-impeachment trial pa tayo kung matatalo rin naman pala tayo. Tandaan natin mga kababayan, di ba, na ang impeachment complaint po ay isang usaping politikal. Well, kung accountability naman yung pag-uusapan natin dito, ang accountability mga kababayan ay nakasalalay po sa atin. Sa ating taong bayan po nakasalalay ang accountability. So ang gawin natin, pag may impeachment trial, panoorin natin, pag-aralan natin. At kung mapatunayan po natin na talagang may kasalanan si Sara Duterte base po sa impeachment complaint at saka sa impeachment trial at itong mga senador po na to ay bumoto na pabor kay Sara na wag siyang ipa-impeach, alam niyo na kung ano gagawin natin. Oh, magkaklas tayo. Mag-rally tayo. Batuhin natin ng kamatis yung Senado. So ngayon mga kababayan, no, well kung ang akala ng mga DDS sa ngayon ay panalo sila dito, para sa akin hindi. Kahit po na sa ngayon ay wala pang bumoboto po sa Congress para umakyat po ang impeachment, 'di ba? Para sa akin mas importante po na matapos muna yung election sa 2025. So meron pa tayong gagawin mga kababayan. Ito tingnan niyo 'to Ito ang napakaimportante nito Okay, teka lang. Okay, lakihan natin para makuha natin. So ito po yung pinaka-latest survey ngayon na nakita ko. Ito. This is from DZRH election survey, no? So ito So ngayon, mga kababayan, ito po yung mga nangunguna sa Senado na posibleng manalo. Okay. Well, Erwin Tulfo, ako naniniwala naman ako kay Erwin Tulfo na posibleng bumoto po ito pabor sa atin na para ipa-impeach si Sara. Well, si Tito Soto, tingnan natin. Si Tulfo, si Ben Tulfo, tingnan natin. Si Lacson, magiging fair yan. Si Pacquiao, sure ako. Magiging anti-Sara po yan kasi magkaaway sila ni Digong for many reasons. So ngayon, ito mga kababayan. Okay. Si Camille Villar, nakapasok sa top 9. So gawa tayo ng paraan para malaglag po ito. At meron pang Willie Revillame. Tingnan nyo top 10 si Willie Revillame. Ang pasimuno ng poverty porn sa Pilipinas. Di ba? Well, Pia Cayetano, siguro may hilot pa yan. Bong Revilla, may hilot pa yan. So ngayon, ang nakakatawa sa survey po na to, tingnan natin Okay. Ang nakakatawa sa survey po na to, si Bato nanganganib. Si Amy nanganganib. Si Bongo nanganganib. Yan. Posible pang maunahan pa ito ni Abalos, no? So, ito yung maganda survey mga kababayan. Di ba? Itong tatlo po na to na Bato, Marcos, Amy Marcos, Bongo, laglag. At saka si Tolentino. Yan Tolentino number 20. So, ano bang pinupoint ko dito mga kababayan? So, para sa akin, kasi kung pupursigihin po natin itong impeachment complaint sa House, for example, makakuha sila ng boto na 100 bago matapos yung taon, akit po ito sa Senado. Wala pang isang buwan pag-uusapan ng Senado kaagad ito. Ang problema, nandyan pa sa Tolentino.
Nandyan pa si Amy Marcos, nandyan pa si Bongo. 'Di ba? Nandyan pa si Bato. Pero kung sa 2025 election, after ng 2025 election natin, ipupush itong impeachment complaint nga pa ni Sara sa Senado, mukhang maganda po laban natin dito. 'Di ba kasi laglag po si Tolentino, laglag si Amy, laglag si Bongo, si Bato nanganganib. 'Di ba? O ngayon, i-push natin si Abalos, si Benjamin Abalos. Ako naniniwala ako sa mga Binay, mukhang mahihilot pa yan 'di ba? So yun mga kababayan. So ngayon, kung tayo po ay nagwo-worried na kung bakit hanggang ngayon wala pang pumipirma sa impeachment complaint ni Sara Duterte, para sa akin mahaba pa yung oras. May own opinion na, pero ang gusto ko makita sa comment section kung ano ba yung opinion ninyo. Kayo ba, para ba sa inyo, mas agree ba kayo na magkaroon ng impeachment trial ngayon mismo sa 19th Congress or hintayin natin matapos yung 2025 election at doon tayo mag-usap ng impeachment complaint sa 20th Congress? Kasi para sa akin, no, para maipanalo po natin itong impeachment trial ni Sara Duterte, kailangan po natin tulungan yung gobyerno. Kailangan po natin tulungan yung mga congressman natin at kahit po mga senador po natin. Ilaglag po natin yung mga pro-Duterte sa eleksyon. So bali na sa kamay po talaga natin ang solusyon para po hindi na po makapagpatuloy na maging vice presidente si Sara. At tandaan natin mga kababayan na pag si Sara Duterte po ay napa-impeach, hindi na po pwede tumakbo yan bilang presidente. At hindi na rin po siya pwedeng a-appoint kahit sa anong mang government officials. So, wala nang Sara Duterte sa politika. So, na-save po natin ang kinabukasan ng Pilipinas sa election 2025. At kaya nga naniniwala ako na napaka sensitibo at napaka-importante po ng 2025 election. Di ba? So, nakasalalay po sa ating mga kamay po yan, sa mga boto po natin. Okay. So, yun mga kababayan, no? So, dyan po sa Team Replay, mixing content lang naman ito, no? Kasi nakita ko lang, no? So, dyan po sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni Franz Castro na wala pang bumoboto at wala pang pumipirma para po ipa-impeach si Sara. Kayo ba, nagwo-worried ba kayo dito? Or nag-agree kayo dito sa sinasabi natin na kailangan na natin maghintay hanggang 20th Congress kasi mag-election pa. Di ba? So, yun, no? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.